Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita nila kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo, higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo ay higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng higos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapangalaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Hukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamumunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Batiin niyo yung katabi mo, sabihin niyo, "Good afternoon, brother. Good afternoon, sister." Ayan. Dahil dyan, meron akong isang kwento sa inyo. No? Meron isang taong lumapit sa doktor, isang pasyente. At tinignan ng doktor ang kanyang records. Sabi ng doktor, "Brad, wala ka namang no? Wala namang problema sa iyong x-ray, Bakit ka ba pumunta rito sa ospital, nagpatingin?" No? Sabi nung pasyente, "Kasi po, nagtataka ako." "Ano yung pinagtataka mo?" Sabi niya, "Wala akong pumapansin sa akin." Sabi ng doktor, "Ano yun?" Sabi kahit yung doktor, hindi siya pinapansin. Pero ganun pa man, sa ating ebanghelyo, lalong-lalo na sa talinghaga o tinatawag na parabola ng tagapag-alaga ng puno ng higos, makikita natin yung dalawang mukha ng Diyos. No? Pinapakita sa atin ang Diyos doon sa may-ari ng puno ng higos at doon din sa tagapangalaga. No? Unahin natin yung tagapangalaga. No? Anong sabi nung tagapangalaga? "Huwag po nating putulin muna. Hayaan natin na lagyan muna natin ng pataba, ng fertilizer, yung puno. Saka natin tignan kung mamumunga o hindi. Pag hindi na, saka natin putulin." Alam niyo po, ang Panginoon ay, sabi nga, God of patience. Mapagpasensya. No? Ang Diyos, sabi pa nga, God is the God of second chance. Sabi nga, one more chance, one more chance. No? So God always cares for us, always give us time. No? Katulad ng pangalaga, no? Lord, wag muna. No? Gawin muna natin ang dapat, ang lahat
At ginagawa naman ng Panginoon ang lahat para tayo ay mapabalik sa Kanya. Kagahapon, kung kayo nagsimba, ang Ebanghelyo tungkol sa alibughang anak, the prodigal son. Ngayon, itong Ebanghelyo natin ay parang confirmation noon na ang Diyos ay hindi kaagad sumusuko. Tayong mga tao, madalas sumusuko kagad tayo sa ating pamilya, sa anak. Ay, ayan na, hayaan mo na yan. Hindi na magbabago yan. Maitim na yung buto na yan. Ganyan, di ba? At minsan, hindi natin hinahayang magpaliwanag. Kagad natin hinuhusgahan. At gusto natin na maano kagad, may mangyaring hindi maganda dun sa taong yun. Kasi nga, masama. Pero alam niyo, ang Panginoon, pati na rin yung sinabi kanina sa unang bahagi ng Ebanghelyo, hindi ganon. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Yung bang mga namatay, yung mga pinapatay ni Pilato, sila ba'y namatay dahil sila'y masama? Yung bang nabagsakan sa Jerusalem, yun ba'y mga taong masasama? Of course hindi. And God does not bring a punishment on man just because he or she is sinful, makasalanan. Kung minsan, pinapayagan ng Lord, oo, pinapayagan. Pero, iba yung pinapayagan sa talagang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang lahat. Kaya nga, alam niyo, sabi nga nila, I think si Saint Catherine of Siena, kapag tayo ay nandun na sa judgment seat ni God, wala na tayong pwedeng irason sa Diyos. Kasi bakit? Kasi gagawin at kahit sa mga huling hininga natin, huling hininga ng ating buhay, tatawagin pa rin tayo ng Diyos sa Kanya. Nasa atin na lang yon kung tatanggapin natin siya o hindi. Kaya nga sabi ni Saint Catherine, walang pumupunta ng impyerno at langit nang hindi niya ginusto. Because God do everything para tayo ay maligtas. He take cares of us. Inaalagaan tayo ng Diyos. Kung hindi kayo inaalagaan ng iyong pamilya, ng iyong nanay, ang Diyos inaalagaan ka. Dahil bawat isa sa atin ay tulad ng puno ng igos na yun. Gusto ng Diyos na tayo ay huwag putulin, kundi yun. Yung pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung may-ari ng puno ng igos. Ano sabi ng may-ari ng puno ng igos? Ilang beses na akong tumitingin, wala man lang bunga. Kaya nga sabi nung isang nung isang pare, maraming mga Kristiyano mabongga pero hindi mabunga. Ang tanong, ano ba yung ating bunga? Baka bungang araw yan. Hindi. Anong bunga bang hinahanap ng Panginoon sa atin? Kita nyo, God is searching for a fruit. Sabi nga, by the fruit, you shall know them. Di ba? Sabi ni Lord sa ibang part ng Ebanghelyo, sa bunga makikita kung anong puno. Pwede ka bang makakuha ng saging sa puno ng mangga? O hindi. Or pwede ka bang makakuha ng mansanas sa puno ng mangga? Hindi. Kaya nga, ang mabuting tao, ang mabait na tao, mabuti
ang kanyang ginagawa. Kasi yun ang kanyang pagkatao. Sabi ko nga, meron ng kasabihan sa Latin, agere sequitur esse. Gets nyo ba? Agere sequitur esse. I-pronounce nyo nga, agere sequitur esse. Yan yung prinsipyo ni Aristotle, na napaka-importante. Alam nyo, pina-memorize ko yan dun sa isang youth namin, no? Tapos tinanong ko ulit, nakalimutan na. Ganun pala kahirap ang Latin, no? Pero alam nyo, napaka-importante nitong prinsipyo na ito. Agere sequitur esse. Ano ibig sabihin? Malalaman mo ang isang tao, ang isang creature sa pamamagitan ng kanyang gawa. For example, pag nag-meow, ano yun? Pusa. Wala namang asong nag-meow. Tumakbo ka na pag nag-meow yung aso. No? Hindi po ba? So, lahat ng gawa, no, pumupunta sa tao o sa creature na gumagawa noon. No? Kaya nga, anong gustong bunga ng Panginoon ay yung mabuti. Dahil kung tayo ay galing sa Kanya, dapat ang bunga natin ay mabuti. Hindi masama. No? Dahil yun ang tumutukoy sa mismong ating pagkatao. Kaya nga, di ba? Naalala ko yung isang yung isang kwento sa eskwelahan, no? Sabi nung teacher, nagtanong sa mga estudyante, "Okay, class? Yes, ma'am. Magbigay kayo ng mga hayop na nasa bahay." Yan. Sumagot si Juan, "Ma'am, o Juan. Ma'am, cat, cat." Very good. Cat. Sumagot, Ma'am. Sabi ni yung isa, no, si Pedro, "Ma'am, dog, ma'am. Dog. Very good." Tapos, tumaas naman yung isa. No? "O, ikaw naman, Maria, anong sagot mo?" "Ma'am, yung tatay ko, ma'am." Ha? Nagulat yung teacher. "Bakit naman?" No? "Kasi po, ma'am, pag nag-aaway sila ng nanay ko, sabi ng nanay ko sa tatay ko, 'Hayop ka!'" Siguro naging hayop ko na tatay. No? Bakit nasasabi natin yan? Kasi nga, kapag ang ginagawa natin ay hindi naaayon sa atin bilang tao, nagiging hayop tayo. Hindi po ba? Tama ba yun ng isang tatay, ginahasa yung anak? Tama ba ng isang kapatid, pinatay ang kapwa kapatid dahil lang sa lupa? Marami tayong nakikita niya sa balita. So, pag ginagawa nila yun, nagpapakita ba yun ng kanilang pagkatao? O sige. Kaya nga, bilang Kristiyano, dapat ang bunga natin, ang paggawa natin, nakatuon sa ating mismong pagkatao. Kung ikaw ay Kristiyano, ang iyong mga gawa dapat ay gawa ng isang Kristiyano. Kaya nga, mga kapatid, ngayong linggong ito na ikatlong linggo ng Kwaresma, hingin natin sa Panginoon ang grasya na nawa ang ating gawa magpakita na tayo nga ay tunay na Kristiyano. Kasi yung mga gawa natin, lalong-lalo na yung mga mabuti, yun ang nagpapakita sa atin na tayo nga ay totoong Kristiyano. At yun ang bunga na hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Tandaan natin,
na kapag tayo pumunta doon sa langit, no? Ang unang tatanungin ni San Pedro sa atin, hindi yung magkano ang pera mo sa GCash or ilan yung bahay mo sa Amparo or ilang years ka naging mayor o congressman. Hindi. Ang tatanong sa atin ng Panginoon ni San Pedro doon sa pinto ng langit, anong bunga ang may bibigay, may papakita mo at may bibigay mo sa akin? Kaya nga, tanungin natin ang ating sarili, no, mga kapatid, ano bang bunga ang may bibigay ko sa Panginoon kung sakaling kunin niya ako ngayon? No? Mabuti ba o masama?